Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, Monsignor Manny Ballesteros at Father Reden Ballesteros, magkakapatid ha? Oras sa ganap ng alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Aba, kaya naman pala ha? Abay, kaya naman palang pigilin ang oil smuggling sa bansa, mga kuya, mga ating. Aba, talagang nagpapakita ng gila sa ating bagong Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Bakit kanya mahabigan? Aba, yung problema natin sa oil smuggling na hindi matimbog-timbog, aba ngayon, ha? Abay, na-check na ng mga taga Bureau of Customs ngayon. Abay, yung isang vapor, ha? Na punong-puno ng langis, mahabigan, ha? Ayan, oil tanker na ang dinedeklara ay 1.2 million liters lang. Abay, nung tinutukan ito ng mga taga-intelligence ng Customs, aba, napilitang i-declare yung tunay na laman ng oil tanker, mahabigan. Aba, yung 1.2 million liters, ang totoo palang laman yan 16 million liters. Walang hiya, ha? At eto malupit dyan. Kung noon ay halimbawa yung 1.2 million liters na dineclare, ha? Abay, 30 to 40 million daw po ang tax. Pero ngayon nabuking na, abay, walang aabot para ng 170 million pesos ang buwis ng taripa, ayan, ng isang vapor ng langis, mahabigan. Mantakin po ninyo yan, ha? Dati 30 to 40 million lang binabayad ng mga importer ng langis. 170 million pala ang tunay na presyo niyan. Ang buwis, taripa. Walang yan naman, ha? Ba't hindi ito nakayanan ng mga natimbog ng mga, ba't hindi nasawata ito ng mga dating customs commissioner? Aba, matutuwa si Finance Secretary Ralph Recto nito, ha? Lalaki ang kita ng buwis. Nako, BIR Commissioner John Lumagi, ha? Abay, baka higitan kayo ng Bureau of Customs ng collection ngayon, tax collection. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At syempre, marami tayong isyong, saan daw ini-smuggle? Kasi yung pala mga oil tanker, mga kuya, mga ateng, abay, ginagawa ang oil smuggling sa high seas. Ayan, sa international waters, mahabigan sinasalubong pala ng mga barge yung mga barko doon at parang paihi. Walang hiya, ha? At kung meron man darating dito, ayan, siyempre, may makasabwat, hindi i-declare yung tunay na laman ng oil tanker. Ngayon, booking na sila. Ayan, abay, sana tuloy-tuloy yan. Kaya lang ang mga taga Bureau of Customs, good morning, malulungkot pa rin po ang marami dahil sa policy na no-take policy, ha? Wala na, ha? Wala na ang Friday habit, wala nang ribbon cutting tuwing Biyernes. Damdaming Bayan.
Pero eto mainit kayo mga kaibigan, ha? Susubaybayan natin. Abay, ready ba ang ating tech ngayon, ang ating news center, Raymond Adpaas? Abay, pwede bang i-live natin yung debatehan sa Senado, ha? Yung botohan? Para election, ano? Dahil ngayon po mga kaibigan, 10 o'clock ba Raymond o mamayang 3 o'clock pa? Abay, magdidebate po ang mga senador, magbobotohan kung itutuloy ba ang impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Pero ang lupit apo second gentleman Berry Mansa Carpio, ha? Daytoy kwa ni uncle mo ni Antem nga ano ni apo retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, ha? At saka si Manang Justice, ayan, dating ombudsman, Conchita Carpio Morales. Ayan, magkapatid ba itong si Justice Tony at saka si Justice Conchita Carpio Morales? Ha? Abay, sila po ay dumulog sa Supreme Court na atasan daw po ang Senado, ha? Na huwag i-dismiss ang impeachment laban kay VP Sara. Yan po ang susubaybayan natin. Daming bayan. Pero eto, ha, abay, itong si Birthday Boy, ha? Ayan, anong sabi ni Birthday Boy Malu, ha? Hindi siya pwedeng, ba't nung tumatakbo itong mayor, andalin tawagan, ba't ngayon birthday niya, ayaw magpa-interview, ha? Happy birthday, Senator Antonio Trillanes. Abay, nananakot naman itong Senator Trillanes. Sino kaya ang source dito? Sino kaya ang kanyang bubit? Dahil ang sabi po, meron na 3 opisyal pa o dati opisyal ang aarestuhin ng International Criminal Court bago matapos ang taon. Okay, hanggang first quarter ng 2026. Dahil na po sa kampanya against yung war on drugs. Grabe, ha? Ayan, dadalhin din dun sa The Hague, the Netherlands. The owner is dead or alive. Ay, good morning, Dong, Mr. President. Kumusta po kayo, ha? Abay, sino kaya ang mga ito? Pero ito maganda, ha? Abay, abangan din natin mga kuya dahil ang sabi po ng ating bubit, ha? Abay, yun daw pangalan ng mga opisyal at kontrakto na involved sa mga palpak na flood control projects. Abay, tukoy na, ha? At yung listahan ay hawak na ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang tanong, ha? Ibibigay nga kaya sa media, ipapublish, ha? Ayan. At may makakasuhan kaya at meron kaya nga makukulong. Daming bayan. So yan ang ating susubaybayan. Pero ito po ang latest mga kuya, ha? Abay, anong sinasabi ni Commissioner Neps, ha? Ayan, Noble Noli, ha? Ayan, sabi daw walang imposible, ha? Ayan, sabi daw ng mga opisyal ng customs ngayon, we need strength while doing the impossible. But we need faith while doing the impossible. Talaga parang impossible dream lang yan. Daming bayan. Kakayanin din pala, ha, na habulin ang mga oil smugglers. O yung mga may-ari nga para ng mga gas stations, yung mga small players. Abay, delikado, ha? Ayan, dahil ngayong nabuking na ang oil smuggling mahabigan, mapipigil na. Kaya pala maraming mga small players, small companies, oil companies ang nakapagbebenta ng murang gasolina. Ayan, langis. Smuggle pala ang karamihan dyan. Kaya nung mabalitang natimbog na itong operasyon ng mga oil smugglers, ha? Abay, tuwan-tuwa ang bossing, ha? Ang bossing ng Petron, Don Ramon San Miguel ang Daming bayan. Siyempre, Manny Castañeda, isama na rin si Madam, ayan, si Mama Lorelai Kiambao ng Pilipinas Shell. Daming bayan. Alamin nga natin ang latest muna sa Malacanang
kaugnay sa 5 araw na state visit ng Pangulong Marcos sa bansang India. Aba, pero teka muna ha, ayan, abay, yung mga taga Department of Health, Secretary Ted Herbosa, abay, magtrabaho kayo ngayon. Ngayong binigyan nyo ng, ng pangsona ang Pangulong Marcos na anong tawag doon? Zero billing. Ha? Libre pa ospital ating mga kababayan. Libre pa doktor. Ayan, libre pa ang gamot sa mga government stations. Ngayon po mahabigyan, dinadagsana ngayon ang mga government hospitals like PGH at East Avenue Medical Center. Aba, Secretary Ted Herbosa, tugunan mo yan. Ha? Anong ginagawa ninyo? Laki-laki ng pondo ng DOH, ha? Kaysa magbigay ka ng $10 million ayan, sa World Health Organization. Aba, unahin nyo muna, ha? Charity begins at home, ika nga. Damdamin Bayan. Pangulong Bongbong Marcos may pagpulong ngayon sa mga negosyante. May speaking engagement din sa New Delhi. Aba, sa India nga pala mahabigan mga ating yung mga gamit-gamit nating mga iPhones, ha? Abay, dyan na pala ginagawa sa ngayon sa India, ha? Abay, pero meron pa rin made in China. Pero marami daw po mahabigan made in India na ngayon. Alin kaya ang mas matibay ng mga gadgets sa iPhones, cellphones? Yung made in China o yung made in India? Damdamin Bayan. Oy, good morning nga pala sa mga Tacloban, ha. Do you remember mga ating mga kuyang yung beauty queen na sinet up na isang judge, yung dati niyang boyfriend? Alang ya naman talaga itong si judge. Abay, matapos ipakulong po yung dating girlfriend na beauty queen. Abay, ngayon nakapagpiyansa, nakulong ng 2 araw. Ngayon po mahabingan binabantaan itong si beauty queen at maging ang kanyang pamilya, ha? Abay, sabi takot na takot daw si Judge Richie. Ayan. Si Judge Richie, si professor na itong beauty queen na dati niyang syota ay magsumbong sa Supreme Court. Patay tayo dyan. Damdamin Bayan. Patay ang law profession ni Judge pagka ito'y umabot sa Supreme Court. Aris number 14, Let Narciso, ano ang latest mula sa India? Kaugnay sa biyahe ng Pangulong Marcos. Miss Let, good morning. Lakay, good morning. Puno pa rin ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong 3 araw ng kanyang state visit sa India. Una sa mga aktibidad ng Pangulo ang CEO Roundtable Meeting. Makikipagpulong rin ito sa GMR Group. Ang GMR Group ang nangungunang Indian infrastructure conglomerate na kabilang sa mga negosyo ay airports, enerhiya, transportasyon at iba pa. Mamayang hapon naman ay may interview si Pangulong Marcos sa First Post, isang Indian news and media website. At mamayang gabi, magsasalita si PBBM sa Observer Research Foundation para sa kanyang foreign policy address. Lakay? Ayan, abay, maganda yan, ha? Mga negosyante pala ang kausap, ha? At ano ang inaasang investment, ha? Pwede ba yung mga negosyante sa India tayo ng mga pharmaceutical companies din dito sa Pilipinas? Baka mas mura. Malalaman natin, Lakay. Baka mas mura ang mga gamot. Marami ng ang binabanggit, marami ng mga Indian companies na may negosyo dito sa Pilipinas. So ang target, mapalawak yun. At syempre, makakuha pa rin ng mga bagong investment. Ayan. So ano pang in-expect natin, ha? Huwag lang yung mga India, magaling din sa sa mga call centers, ha? Ayan, ba't nag-e-echo ako? Ayan, oo. Sa call center, mga BPO, kalaban din natin, mga Indians, Miss Let. Oo, Lakay. Ang mga produkto pala na in-import ng Pilipinas mula sa India, Lakay, mga engineering goods, auto parts, electronics, steel, ayan, gamot, mga chemical at maging karne. Ang Pilipinas naman ay
electrical machinery, semiconductors, ayan, plastic, mga animal feed. So, yan pala ang palitan natin ng produkto sa India. Oo nga, ano, baka mga fertilizers, baka mura ang fertilizers nila dyan galing India. Oo nga, lakay. Ayan, so yan ang mga kailangan natin. So abangan natin. So kailan ang balik ng Pangulo, Miss Let? Sa Biyernes pala kaya, dahil Biyernes. pangatlong araw pala ngayon, kasi 5 araw yung kanyang biyahe doon. Okay. Bukas, ngayon na kayo mga business meeting ng Presidente sa New Delhi. Lilipad pa siya ng Bangalore bukas. Ayan. So, ibang ibang city pa sa India at business meetings din yung kanyang agenda doon. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Teka muna, nasa kamay na rin ng Pangulong Marcos yung listahan ng mga involved sa mga palpak na flood control projects. Abay, pagdating ba niya, kasama na bang i-announce yan? Yan yung aabangan natin, Lakay, dahil di ba pagkatapos ng hingin yung listahan, magkakaroon ng review. So diyan malalaman kasi ang sabi nga ni Presidente, kapag naisa publiko yung listahan na yan, inaasahan nila yung mga magsusumbong doon sa kanilang lugar kapag nakitang may pinaglaanan palang pondo doon na proyekto tapos wala naman. Yun yung mga tinatawag niyang guni-guni. Ay, at yun, yung mga ghost projects, yan ang dapat natin malaman. Ha? Sana si birthday boy, si Apo Secretary Manny Bonoan ilabas na yung tunay na listahan kung sino ang mga involved sa mga supply. Ayan, mga guni-guni, mga ghost flood control projects. Abangan natin yan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, Lakay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Damdamin Bayan. Samantala mula sa Malacanang, dumakit sa Maynila. Manila LGU, si Yorme. Kumusta si Yorme Boyji, Handa raw tumulong sa mga pasyenteng pansamantalang hindi tatanggapin sa emergency room ng Philippine General Hospital. Sana dadalhin sa ospital ng Maynila o kaya sa Santa Ana Hospital. Yan din ang mainam dito sa LGU ng Manila. Marami na silang ospital ngayon. Meron pa dyan sa Tondo Boy, di ba? Kaya lang ang tanong may mga doktor ba doon? May mga gamot ba doon? Ayan. Alamin natin ang report mula kay Aris number 29. Boy G, Boy Gonzales, Dumagaw sa Police Command. Maraming gamot o maraming pasyente? Maraming hospital na kayo at ang Luzon ng Maynila, 6 to sa bawat distrito. May mga hospital. Handa ang Manila LGU na saluhin o tulungan ang mga pasyente na pasamantalang hindi natanggapin o i-admit sa emergency room ng Philippine General Hospital. Ayon kay Mayor Isko Moreno, bukas at maaring na magtungo ang mga pasyente sa 6 na hospital na nasa ilalim ng pangangalaga ng Manila LGU. Kabilang dito yung Hospital ng Maynila, Hospital ng Maynila Medical Center, Hospital ng Sampaloc, sa District 4 Hospital ng Tondo, Gat Andres Bonifacio Medical Center, Santa Ana Hospital, at Justice sa Abad Santos General Hospital. Anya, maaring magtungo sa nabanggit na ospital ang mga pasyente kung saan kumpleto ang mga kagamitan at pasilidad na mga ito. Ang mga residente naman na nais magpagamot, hinikayat ng alkalde rin na magtungo sa mga ospital na hawak ng lokal na pamahalaan. Magugita una ng inanunsyo ng PGH sa kanilang Facebook page na ang kanilang emergency room ay lumagpas na sa kapasidad na 400% na o may git sa 300 na bilang na pasyente na nagsisiksikan sa pasilidad na para lamang sa 75 individual. Kaya welcome na sasaluhin naman daw na Manila LGU yung mga hindi may admit dito sa Philippine General Hospital.
Ito paano, si Boy paano lang, boy, kung wala si Yorme Isko, ha? Ayan. Saan dadali ng mga pasyente dyan, ha? Alam po ninyo, maganda rin yung at least yung bahagi ng sura ng Pangulong Marcos na sinasabing libre ang pa-ospital, pa-doktor, gamot sa mga government hospitals. Eto, ha? Ayan, hindi natakot yung mga kabayan nating may mga sakit, ha? Na magpa-ospital. Dahil nung hindi pa inaunas ng presidente na libre, zero billing, ayan, ang mga pasyente, abay, kahit may sakit na ang mga kababayan natin ayaw magpa-doktor, ayaw magpa-ospital dahil alam nila na malaki ang bayarin. Oo, malaki. Ang iniisip agad na laki yung gastos pagka magpapa-check up ka o kaya magpapa-hospital ka. Mm-hmm. At lakay, itong mga, alimbawa lakay itong Justice Abad Santos General Hospital lakay sa Binondo. May mga pasyente dyan lakay galing pa ng Cavite, minsan dyan dinadala. Kapag marami, alimbawa, hindi na sila ma-admit sa Philippine General Hospital, dyan sila nagtutungo. Pero lakay, pagka emergency naman, ay automatic naman niya tatanggapin niya ng Philippine General Hospital. Dahil sa makalipas na linggo lakay, sunod-sunod yung mga bagyo, tatlong bagyo at habagat yung dumaan. Kaya marami mga nagkasakit at dumami ang mga nagkakasakit na nagtutungo dito sa Philippine General Hospital. Leptospirosis. Tama ka dyan, boy. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagoso mula sa PGH. Okay, lakay. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales. Aba, butit andyan si Yorme, ha? Ayan. Abay, Secretary Ted Herbosa, humaya naman kayo, ha? Naunahan pa kayo ni Yorme Isko, ha? Ayan. Kayo, wala man lang statement. Ayan. Mabuti ba itong si Yorme Isko? Ayan, maagap ka agad. Ino-offer yung mga ospital ng Maynila. Yung secretary ng... nasa biyahe ba si Secretary Ted Herbosa? Kasama ng Pangulong Marcos sa India na naman, ha? Lang yung secretary ito. Dapat mga ganitong sitwasyon dapat mabilis siya. Ayan, kesa pabiyahe-biyahe sa abroad pinupunta na niya dapat para makita niya na aktual, ha? Abay, pwede ba Yusek Berhere? Wala. Inalis na nga pala si Yusek Berhere. Ha? Abay, Yusek Chong. Ayan, Yusek Kuyang Bagaw. Ha? Pwede ba kayo na lang ang kung hindi kumikilos ang iyong secretary, pwede ba kayo ang magpunta sa mga government hospitals at alamin ang aktual na sitwasyon po dito sa PGH, East Avenue Medical Center na dagsaan po ang mga pasyente. Abay, kailangan ng presensya ng mga taga-DOH dito po sa mga government hospitals. Daming bayan. Kaya tuloy itong si Secretary Ted Herbosa. Dapat pinapalitan na ito. Aga-aga, high blood tayo. Paano nga, yung mga malalapit sa presidente, yung mga sip-sip Puro sip-sip, di naman nagtatrabaho, ha? Alamin nga natin kung nasa ng ninong ng bayan sa pamamigyan ng Aguinaldo ngayon sa ating DZRH Malakas Aguinaldo Promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, aling felicidad. Ayan, kayo ba'y nasa Intramuros sa Manila, ha? Barangay 654 Intramuros sa Manila. Namimiss ko ang Intramuros, ha? Ang aking alma mater dyan sa Lyceum. Abay, saan ka ba sa Intramuros, Sherwin? Diyan ba sa World City? Diyan ba sa may Manila Bulletin? O Rocky Nazareno? Manong San Nicoloma, ha?
o dyan sa may Comelec, ayan sa may Katedral. Sherwin, nasaan ka dyan? Hindi pa sabay-sabay itong mga sila. Ang sarap ng salampak ng mga ateng dyan, mga lola, ha? Ayan, parang ano lang, ha? Parang nasa ermita, ha? Naghihintay na kayo. Ano ito nyo kayo na kayo kanina? Ano daw ang latest na ingay? Kaya naman nakaantabay na itong mga kababayan natin dito sa Intramuros. Anong latest sa mga kaibigan mo dyan sa Padre Taura? Kung may bago daw ba? Buti itong mga... Mamaya sa Senado, lakay. Buti itong mga ating natin dyan, malulusog, ayan, masisigla, ayan, ha? Ayan, mukhang uminom sila ng N+, ayan. Alam mo, hindi, lakay ang ano ininom nyo? Ano daw? MP. O sige na, bigyan mo nga sila ng vitamin E. Iba rin ang trip naman. Aba. Birthday mo meron ng pawis MP. Ganun kasaya na kay dito sa Barangay 6-5 sa may Anda. Tingnan mo, ang ganda ng tambayan ng mga to. Yun sinasayaw na. Aba. Yung taga-dyan, taga-fast food. Ate, maaga pa yan, ha? Ate, ha? Ayan, at mamayang hapon pa yan. Kailangan ni 3 kutsarita ka lang. Yung daw ang inaabangan talaga nila kay nung makita nila na may baong vitamin E. Aba, natuwan-tuwa sila, nagluktuhan ng mga dibdib nila. Ayan, Nakakita yung baong MP. Dahil dyan, ito talaga yung huli natin talaga na mahilig makinig at manood sa kanyang cellphone. Teka muna, Sherwin. Balikan mo yung mga ate, ha? Ayan, magkano bang baon mo dyan, ha? Para naman may pang Jollibee sila, pang McDo, ha? Bigyan mo sila ng tig 200. Okay, dahil kayo parang wala pa kayong bisita ngayong umagang ito. Naghihintay kayo ng bisita. Yan, bakit dyan? Happy kayo dyan. Ayan sayang-saya silang lahat na kayo. Baka bitin nyo nga isang dagdagan mo yung vitamin E. Marami sila. Dagdagan mo pa na isa para hindi sila mabitin. Bigyan mo ng isa pang vitamin E. Balik mo doon. Vitamin ito. Dagdag pa daw. Alam na. Alan dyan. Palitong nanalo sa contest ngayong umaga. Siya. Ano no? Ay, panginom na kami! Ate, ha? Drink responsibly, ha? Ayan. Sabi ng emperador, walang bawal walwal. May inom na daw, may pampulutan to. Kaya naman, kasi na. Kaya, maraming salamat din sa ating mga marites. Ang ating mga nag-aabang ng latest, ang ating mga marites dito sa Intramuros. Alang sila. Pero, ito lang kayo talaga malakas na nakatutok sa cellphone. Kaya kanina pa to, nang makita natin na naka-tune in sa DZRH ito kanyang phone na yan, Pangalan niyo po? Cecilia Ruiz. Si Nanay Cecilia Ruiz. Nanay Cecilia, palagi kayo nakatune in sa DZRH? Opo. At sino pa po rito mga sa pag-umaga? Dito po sa umaga ay si Lakay Deo Makalma. Aba, bigyan ka agad ng premyo si Ate Cecilia. Pero mo, di ba? Energy. Parang naka-vitamin E na siya. Galing ka sa? Sa hospital, ay stroke po ako. Allah, oo. Partita lang. Taas ang energy nila. Abay, buti malakas na po kayo, ate. Buti malakas na kayo. Opo, naka-recover na po ako. Ayan. Na dahil sa kailangan natin yan. Opo, hindi natin pwedeng mahalin. Ate, para lumakas ka, siguro isang dropper lang ng vitamin E para mabuhay-buhay yung mga dugo-dugo mo sa ugat-ugat mo sa katawan. Opo. Okay. Para lumakas si ate, bigyan pa ng grocery item, Sherwin. Lakay, dahil sino pa po rito tuwing umaga?
si Lakay Deo Makalma. Bag. Salamat po! Maraming salamat. May pandagdag ako pambiling gamot. Aba. Pampabili ng gamot. Ayan. O, bigyan mo ng... Yes, okay. bigyan mo ng grocery items si ate para may pampalakas pa siya. Yan, okay lang kayo. Mayroon siyang Diesel H grocery, Diesel H t-shirt, Diesel H name bag na bigas, at syempre ang Damdaming Bayan mini component. Yan ha, para sa pagtuloy-tuloy ng pakikinig, hindi lang sa cellphone, kundi pati sa inyong radyo. Opo. Dito na yung pakikinig ko sa Damdaming Bayan ni Lakay Deo Makalma. Ba, maraming salamat Ate Cecilia. Ayan, buhay na buhay. Para hindi galing sa ospital. Oo. May nainggit, Lakay. May kakabisang inggitera. Si ate. Sexy naman ni ate, oh. Ayan, oh. Bukas din ang cellphone niya. Nung makita tayo na nandito ang DZRH, tumugo din. Aba. Pinakita sa atin yung kanyang phone na naka-DZRH din. Aha. Ayan, no? Aba. Tita Santa Isabel. Aba. Bigyan mo rin ng 1,000 si Ate Teresita. Ayan, oo. Dahil Ate Teresita, sino paborito mo announcer pag umaga? Si Lakay Deo Makalma. Aba, bigyan ng 1,000 si Ate Teresita. 1,000 pesos peso. Yan. Dagdag ko pambayad sa May kita. Puhunan. Pangdagdag puhunan, pandagdag bayad, utang daw, Lakay. Ayan. Ang premyo na yung umaga. Maraming salamat. Wala po anuman. Salamat. Ayan, good morning po. Welcome, ate. Ingat. Tuwa. At sa mga nais mo na 1,000 pesos laging tumutok sa Diesel H, baka isusunod ang winner sa ating Diesel H Mala Cash Promo. RH6, Sugar Win Battle para Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paskong-pasko na sa Intramuros. Maraming salamat Ninong Sherwin Alfaro at sa ating mga listeners dyan sa may Intramuros sa Manila. Mabuhay po kayo dyan. Ingat-ingat po kayo. Babalikan natin lang pang mga reports. Andiyan na ba si birthday boy Senator Trillanes? Ha? Sino ba yung sinasabi ang 3 aarestuhin pa ng ICC? Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Naku, talaga naman ha? Sikat na sikat ang Supreme Court ngayon. Oras sa CJ Alex, oras Mista. General Edwin Ernie, ha? At Mr. Elmer Garjola. Kuyang Willie Bonilla ganap ng alas 8:44. Hindi kuripot ang mga yan. Ayan, galante ang mga yan, ha? Namimigay ng limpak-limpak na pera ang mga ito, ha? Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 8:53. Good morning, Lakay. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Isang magandang umaga po, Pilipinas, at sa mga kababayan ko sa Bicol. Diyos maray na aga sa mga taga Jubillar Albay. Hindi ko makakalimutan yan, Lakay. Talagang kakandidato ka na. May naniniwala na sa'yo, Lakay. Sinasabi ko sa'yo, patay tayo dyan. Kung gusto nang maglingkod sa inyong bayan, napaganda ng Jubillar, ano magagawa natin dyan? Hindi pwede iwan ng passion. Ganon ba yan? Hindi nyo na ako papayagan mag-ere dito pag Hindi maging reporter ka na lang. Ayan. Bawal pa rin. Ganon. Pabisa pwede pag may scoop ka. Pag may scoop lang. Malam mo, katulad ka ni Justice Sam Martires. Ayan. Abay, ina-assign natin sa Justice Beat. Ayaw daw Ayaw niya ba? doon. Bakit naman daw? Gusto niya sa showbiz. Gusto pang agawan ng trabaho si Tita Morley at si Tito Gorgie. Sabi ko, magagalit si Gorgie at si Morley Alinyo niya na Justice, ha? Ayan, gusto na kasi Justice sa showbiz kasi marami ba siyang scoop? Masarap daw mag-interview ng mga artista. Sandali lamang, Justice, sandali lamang, Raymond Dadpaas. At batiin ko lang si Marcus. Ayan. Marcus, ayan. Sino si Marcus? Akala ko, Noble Sec Ilusioso Dong Mendoza ay September 11 pa ang birth anniversary ng dating Pangulong Ferdinand Edwin Marcos Sr. At September 11 naman ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero si Marcos, ngayon pa ang birthday, ha?
si Marcos Mendoza. Ayan, ang board member ng Batangas. Siya ay magpapabarek. At happy birthday din kay Most Worshipful Congressman Romeo Momo. Happy birthday, Most Worshipful Sir. Happy birthday po, Kong. At belated happy birthday din. Kaya lang pala ko hindi nag-celebrate ito, ha? Sino dahil sa lakay? dami ng problema ngayon. Ayan, busy sa paggawa ng listahan. Ayan. Alam ko na kung sino yan. Sino? Ang very stressed na secretary. Yes. DPWH Secretary Manny Bunoan. Po, Secretary Manny Bunoan, ikaw ba'y pa kahapon, nag-celebrate pa rin yung birthday kahapon, ha? Sumasakit na ang ulo nito sa mga problema sa flood control project. Pero eto, masaya. Ayan. Sino naman yan? Si Kid. Ayan. Vice Mayor Kid Peña ng Makati. Happy birthday, Vice Mayor. Happy birthday po, Vice. Kaya pala may nakita kong nandito may, kanina. Pakain yan ng panderegla. At saka Panderegla? Panderegla ba yun? Pandikoko at saka anong pie ba yun? Ha? Alin? Apple pie ba yun? O hindi ko alam lakay pizza pie. Pizza pie. Siyempre si Mayor, batiin din natin, ha? Mayor Henry Villarica ng Mekawayan, Bulacan. Binabati ni Congressman Kaador Plato, ha? Na magtatrabaho doon ng todo ngayon. Marami siyang gagawin dahil siya ay ginawang chairman ng Committee on Government Reorganization. Marami kang i-reorganize po, Congressman Ador. At happy birthday din kay Bulacanyo din. Happy birthday kay Kuyang Colonel Ador Arevalo. Ayan, binabati ni ating Ellen at si Kuyang Boy Pique, Winnie Edad at mga brethren sa Manila Travelers. Happy birthday din kay Kuyang Mano Villarica, Kuyang Robert Posadas, binabati ng mga taga TM Calamasonic Lads 136 at si Senator Sani Trillanes, birthday pala ngayon. Happy birthday po. Hindi pa nagpaparamdam. Wala pang paramdam lakay ang huling paramdam nito nung na-interview natin sa Bakit Ikaw. Kaya nga, ngayon tapos na eleksyon, hindi na nalo mayor sabi ni Malo Cabral, nako, hirap ng tawagan lakay, sabi niya. Baka naman nagsisimba dahil birthday ni Senator Sani Trillanes. Yes, oo. At binabati ni Mayor Along Malapitan. Ayan. Happy birthday, Asek Emard Ehe. Ayan, ay kuyang, ha? Asek, happy birthday. Noble Rani Lumaktod at General yung dating chief ng Presidential Security Group, General Ramon Sagala, happy birthday. Kumusta na kayong This Spy Who Love Me, ha? Eunice Memoriam, happy birthday Eunice. At si Attorney Bert Pagente, happy birthday. At bago natin makalimutan na Sister Elle, magpaabot muna tayo ng pakikiramay. Dating kasama natin sa Hanap Buhay, yung dating station manager ng DZMM, si dating director ng SBMA, Mario Garcia, ay sinundo na po ni Lord kahapon. Ayan. Tinext sa atin ni Ray Nadar, ang kanyang tatay-tatayan. Siya po ay sinundo ni Lord na, anong edad si Mario Garcia, Ray? Ha? Siya po ay dating station manager ng DZMM. Our condolences po. Our condolences sa pamilya ni Mr. Mario Garcia. Contemporary na boss sa Ray Langit yan. Alamin nga natin ang latest mula sa Senado, pero sandali lamang, Raymond. Abay, mga ating mga misis. Kung balitan lang din naman ang usapan, hindi tayo titiklop dyan at hindi rin ako magpapahuli, ha? Susuyurin natin ang bawat sulok ng Pilipinas. Makakuha lamang ng dagdag na detalye para makapaghatid ng balita sa ating mga tagapakinig. Matrabaho? Oo naman, matrabaho talaga, ha? Pero alam kong hindi na ako ang natatambakan ng trabaho, di ba? Lalo na si Mrs. Madalas siya pa nga naubusan ng oras dahil sa dami ng gawaing bahay, ha?
Isa na dyan ang paglalaba. Mabuti na lamang may Champion Supra Clean Detergent Powder na may quick wash technology. Pinadali misis ang paglalaba, ha? Pero todo linis ang bango pa rin. Kaya ngayon, may dagdag oras na para sa gala at syempre, kasama ang pamilya at syempre, bonding time. With the Champion Supra Clean, hindi lamang malinis, mabango pa ang mga labahin. Approve pa yan sa aking mga misis, mga ateng. Kaya sa lahat ng mga mamis dyan, kung gusto rin ng madami-daming time sa pamilya, sa Champion Supra Clean na may quick wash technology ka na, malinis na, mabango pa ang labada. Daming Bayan. Lakay, bago sa report, abay, habol ko lang itong pagbati ng happy birthday. Sino? Dahil aside sa birthday niya, ay congratulations sa'yo, Luis Angela Raimundo Tan. Siya ay... Sino siya? Pinapabati ni Sherwin. Pumasa siya, Lakay, ng licensure examination for professional teacher. Ayan, LPT. Congratulations kay Luis Angela Raimundo and happy birthday rin sa'yo. Happy birthday din niya. Birthday din niya, Lakay. Ayaw nga pala, batin daw natin kasi hindi daw narinig, ha? Sino? Si former Senator Dick Gordon, birthday niya kahapon. Ay, kahapon, Ayan. yes. Binati natin kahapon si Chairman. Happy birthday. Ayan, Senator Dick, happy birthday. Ayan, binabati kayo ni Kuyang Mayor Roland Paulino. Daming Good morning, boss. Ayan, Good morning, boss. At sa ating mga reports, alamin natin ang leta sa Senado. Nako, eto na, ha? Nako, inaabang Masarap ko. panoorin ito ang debate ng mga senador. Yes. Kung itutuloy ba ang impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan. Alamin natin. At sabi nga, yung pagmamadali ng mayorya ng mga senador na ibasura ang impeachment case ni VP Sara Duterte Carpio, abay kinwestiyon ni na Senator Risa Ontiveros at Senator Bam Aquino. Ba't nila kinwestiyon, Raymond? Di ba dapat madaliin na yan para matapos na yan? At sabi nga forthwith. Alam mo, Lakay, ang tagal-tagal na nitong issue na ito at parang mas marami tayong kailangan pagtuunan ng pansin. Pero nauubos ang oras sa mga ganito. Alamin natin ang latest mula sa Senado. Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor at Elaine, nakikiusap yung Senador Risa Ontiveros at Senador Bam Aquino na kung maaari ay hintayin daw muna yung maging resulta ng motion for reconsideration na inihain ng Kamara de Representantes sa Korte Suprema hinggil sa usapin ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kaya para sa kanila, questionable yung pagmamadali na ngayong araw ay sasalang na sa botohan sa Senate plenary ang impeachment case ni VP Sara. Dahil mas mabuti umano na hintayin muna ang resulta ng MR. Sa ngayon, Mayor at Elaine, 4 yung nakapirma doon sa naunang resolution na humihiling na magkaroon ng linaw ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ito sina Senador Kiko Pangilinan at Minority Leader Tito Soto III. Ito'y kasunod nga ng naging pahayag ng nasa majority kasama na si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada at Senador Ronald Pato de la Rosa. Nasa 20 senador daw yung pabor na sundin yung desisyon ng Korte Suprema na nagdideklara na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon ay dahil nga sa inaasahang punuan itong Senate plenary ay pinagkaanda na ng mga security personnel bagamat mamayang hapon pa ito gagawin. Ang pati doon sa labas nakita natin may mga nakaposte ng mga security personnel para bantayan din dahil kasabay ng inaasahang mainitang debate mamaya ay may mga magsasagawa ng kilos protesta sa gate mismo ng Senado. Yung kahapon ay nagkalituhan doon sa mga verbal order na walang media coverage ay nagkalinawan din kagabi at papayagan wala nga lang guaranteed seats. Yung mga miyembro ng media na regular na nagko-cover dito
pagpasok doon sa Senate plenary dahil napakarami daw gustong manood ng personal dito sa gagawing debate at botohan mamayang hapon hinggil sa usapin ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Raymond, paano ang sistema ng botohan? Ayan, nominal voting, paano ba yan? Yung boto nila, explain pa o parang yes or no lang? Normally, yes or no lang yan, Mayor. Kung minsan, yung iba nga taas kamay lang eh. Pero pagkatapos ng, inaasahan kasi natin dito, Mayor, na bago magkaroon ng botohan, ay mahabang debate ang mangyayari. Pagkatapos ng botohan, then after ng botohan ay tiyak na magkakaroon din ng paliwanagan ng mga boto. Explanation of vote. Kaya yun ang magpapatagal din dito sa proseso na mangyayari mamayang hapon. Depende sa dami na ng mga gustong magpaliwanag ng kanilang boto pagkatapos ng gagawin na botohan. Kung may explanation vote, lahat sila gusto magpaliwanag, yun ang magpapatagal. Pero kalimitan ay hindi naman ganun kadami yung mga nagbibigay ng explanation of vote, Mayor. Anong oras ito, Raymond? Ang sa pagkakasabi ay susundin nila yung kanilang calendar na alas 3 ng hapon at pero wala nang ibang agenda, Mayor at Ilan, yun lang ang agenda sa araw na ito sa Senate plenary. Ayan, naabangan natin yan. Mukhang mainitan ang debate dyan, Raymond, ha? Ayun, yun ang ating hintayin, Mayor, kung anong magiging kapalaran mamaya-maya at kung ano yung mga, dahil I understand maraming mga mahusay din sa batas na gustong mag-observe personally at yung iba naman ay yung mga leader ng iba't ibang mga organisasyon, lalo na yung mga talagang gustong maiporsigi yung impeachment case ng pangalawang Pangulo. Okay, maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So abangan po natin yan, mga kuya, mga ateng, 3 o'clock ng hapon ay pwede nyo nga mapahinggan dito sa DCRH, mapanood sa RH TV kung ayan, itutuloy ba ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayan, maganda pong pakinggan. Panoorin ang kanilang botohan at explanation ng kanilang mga boto. Yes, so magandang mapanood yung mga ganyan lakay kasi malalaman natin iba-iba yan ng iba-iba yan ng opinion. Kung pasapalagay ba nila ituloy o hindi o wag nang actually lakay ang tagal na neto. Naboboard na nga yung mga tao eh. Hindi pa ba natatapos yan? Ito nga tatapusin na, malalaman na. Ayan, ano ang mangyayari at siyempre abay-abangan din natin baka manood yung mga retired justices, yung mga magagaling na abogado, ano ba ang kanilang constitutionalist. Yes, ano ba ang kanilang opinion ng naaayon sa batas naman. Okay, abangan natin yan. Abangan natin yan. Pero puntahan muna natin ang report ni Gisela. Ang National Bureau of Investigation o NBI nakikipag-ugnayan na sa Chinese Embassy kaugnay naman ng questionabling raid at pag-aresto sa siyam na Chinese national dyan po sa Bulacan. Ang detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, nakikipag-ugnayan na yung National Bureau of Investigation sa Embahada ng China kaugnay ng questionabling raid at pag-aresto sa siyam na Chinese national sa isang resort sa Malolos, Bulacan noong July 14. Sabi sa DZRH ni NBI Director Jaime Santiago, sumulat na rin daw siya sa abogado ng mga complainant at pinaiimbestigahan na sa kanilang internal affairs division ang mga ahenteng sangkot. Sa liham ng direktor sa Chinese Embassy, nakasaad na sa inisyong resolusyon ng Office of the City Prosecutor ng Malolos, Bulacan, dinismiss sa mga kaso laban sa mga dayuhan. Ipinag-utos din ang resolusyon ng pagpapalaya sa mga Chinese national maliban na lamang kung may iba pang legal na dahilan para sila ipanatilihin. Sabi ng Bureau, ito yung nagsisilbing batayan nila o legal na batayan para sa patuloy na kustodiya sa mga inaresto na siyam na individual. Na technical kasi yung kaso na yan dahil maling address yung nakalagay sa search warrant at ibinasura dahil sa issue ng jurisdiction. Una nang nagpadala yung NBI ng formal na komunikasyon sa Bureau of Immigration upang silipin ang posibleng paglabag sa mga batas imigrasyon ng mga nasabing individual.
Tiniyak ni Director Santiago na pinaiimbestigahan niyang maigi ang insidente at siniguro yung transparency sa investigasyon. Buong Special Task Force Unit ng Bureau yung binuwag ni Director Santiago at inalis niya sa pwesto ang 13 mga operatiba at ang hepe niya dahil sa usapin ng command responsibility. Inilipat sila sa iba't ibang regional officer division hanggat wala pang resulta yung gumugulong ng investigasyon. Tinalakay kasi yung resort dahil sa umano'y hinihinalang pagsasagawa ng love at cryptocurrency scam at inaakusahan yung mga ahente ng NBI na pinangay umano yung ilang personal na gamit ng mga Chinese kagaya ng ilang mga relo. Ito si Giselle Rico. So Giselle, issue na sa Pilipinas, una sa Pilipina Lakay. So itong mga inaresto ay nagtatrabaho sa Pogo. Lakay, ang binabanggit kasi, iyon Lakay, yung hinihinala na sangkot daw, yung mga Chinese na yan sa lab at crypto scam. Kaya lang Lakay, ang naabutan ng mga operatiba ng NBI doon sa resort na kanilang sinalakay ay mga kasama yung mga magulang na yan na inaresto yung Siam, yung mga anak nila na mga estudyante at wala namang illegal na ginagawa Lakay. Sige, bahala na si Director Jimmy Santiago dyan. Ayan. Oo, correct Lakay, ay nagagalit nga ang direktor sa nangyayari ngayon Lakay at iniyak niya na kung ano man yung magiging resulta ng investigasyon ay papatawan niya ng karampatang aksyon yung mga sangkot na ngayon ay maigi na niyang pinaiimbestigahan. Ito si Giselle Ricafort para sa Diesel Issue sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort. Parang wala rin pinag-iba kasi dun sa mga yung taga-custom sa NAIA, Sister El. Yes, Lakay. Di ba may babaeng nagpuslit ng mga Rolex dyan, ha? Ay, oo. Tinago pa sa bra. Nung hinuli ng mga taga-custom sa airport, abay, hindi naman kinasuhan kaagad. Ayan, kasi gusto pang aregluhin. Ayan. Pagkatapos nung hindi magkasundo, ayan, nagreklamo bigla yung yung smuggler ng mga relos, babae, ha? Kasi may kumita. Hindi nga kaya ang sabi ng Commissioner ng Customs, abay, ba't kayo makipag-areglo kung mali yung smuggling yan? Hinuli dapat. Dapat. Automatic yun. Ba't nyo pa hihintay yung makipag-areglo yan? Kung illegal yan, so once na lumabag sa batas, di wala nang are-areglo. Ayan ang sinasabi natin, ha? Style kasi, paano yan? Mga ganun ha? Ayan tuloy, lahat ng mga datihang empleyado ng customs sa NAIA, ayan, pinagpapalitan lahat. Sandali naman at meron tayong flash report, Sister L. Flash Report. Flash Report! Basa. Ito ay medyo magandang balita. Unemployment rate ng bansa bumaba sa 3.7% nitong June mula sa 3.9% noong May 2025. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority, ito ay katumbasa ng 1.95 milyon na Pilipinong walang trabaho. Marapa ring tambay pero at least bumaba at ang unemployment rate. Abay, matutuwa si Secretary Benny Laguesma rito. Medyo hindi siya ma-stress. Tutubo yung buhok. Joke lang. Hi, Sec! Sec Benny Laguesma, good morning. Ganyang balita ang marinig, gusto natin marinig, tsaka yung pagbagal ng inflation rate. Yes, at sana maramdaman din talaga natin. Ayan. Kaya sa panong ito po mga kuya, mga ating kailangan magtipid po tayo, ha? Ayan, parang yung mga maluluho sa customs na nasanay sa ribbon cutting tuwing Friday. Wala na yata sila ngayon nun, Lakay. Tapos na ang kanilang maliligayang araw. Kaya sabi nung leader dyan, abay, sakripisyo muna tayo. Ayan, trabaho muna tayo, gawin natin yung dapat. Which is yun naman talaga dapat. Naman.
siyempre kayo inilalagay sa gobyerno, pinagkatiwalaan, gampanan niyo yung trabaho po ninyo, ha? Yan ang kailangan natin sa panahon ito na tag-ulan. Ayan, naku, madami naman po ang nagkakasakit, yung mga tinatama ng leptospirosis. Kaya tuloy ang dami-dami pasyente sa PGH, sa East Avenue Medical Center, ha? Kaya dapat maging malusog at aktibo tayo mga kuyang mga ateng. Kaya todo alaga ko sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lamang po tayo. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, siyempre yung world class mga kuyang mga ateng. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class. At gamot sa high cholesterol, yung mga taba-taba natin sa katawan, world class pa rin mga kuya. Pero presyong abot kaya yan. Rhea Generics po kasi ang gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay may kilalang world-class pharmaceutical companies. Di ba? Pero si Fulgion Samaniego, ha? Tulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, Kuyang Noble Greg Cayabyam, ha? Dahil ito ay tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at bilhin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Sandali lamang sa ating report mula sa Kamara de Representantes. Ano ang latest sa Kamara, Manang Milky? Mukhang natutuwa si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ha? Dahil tumaas ang kanilang performance rating. Tinalo ang Senado ngayon, ha? Senado naman ang bagsak ang rating, ha? Kailangan pumasok pa pala yun sa mic. Napaubo. Ba't ayaw mo yata maniwala, ha? Ayan. Sila kayo talaga? Naubo lang eh. Naubo lang ba? So, yan po ang alamin natin mga latest, ha? Pero ang tanong pa rin, Sister L, ayan, parang on the go, parang ano ngayon, ha? Matinda ang energy ng Presidente Marcos ngayon kung kailan patapos na ang kanyang term. More than 2 years na lang, ha? Yes. Ayan, mukhang may mensahe ang Presidente Marcos, ha? Ayan, ayaw niya nga sabihin siya ay lame duck president. Ayan. Kaya panay ang panay ang aksyon na ngayon na hulimanda at magaling Mr. President. Sana noon pa yan, pero okay na rin yan. Ha? Bumabawi. Bawi kayo, Mr. President. Daming bayan. Standby, Manang Milky Rigunan. Standby, Val Gonzales. O nga pala, Val, magbiyak ka ng situation sa mga government hospitals diyan sa Quezon City. Ayan, yung East Avenue Medical Center. At pasyalan mo nga rin yung paborito kong ospital, ayan, yung Rizal Medical Center na ang pasyente ay nakopo sa monoblock. Ayan, ang pasyente siya may hawak ng dextrose. Ang bihira. 24/7 yan. Ha? Pagkatapos yung mga nakahiga sa kama ay dala-dalawa. Pambihira. Ha? Nasaan ang health secretary natin? Yun ang actually, Lakay, yan ang problema na talaga namang dinadanas nating mga Pilipino. Pero parang bakit ganun? Iba yung napaprioritize yan. Yan, oo nga. Ha? Dapat Secretary Ted Herbosa, ayan, dito muna. Ayan. Pasyalan niyo muna yung mga ospital natin bago kayo magpunta sa World Health Organization Convention dyan. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:19. Mama Glory. Kumusta si Loverboy? Boss Micah De Jesus. Yan. Ang bangkero. Labi-dabi. Wala sa bangko siya, Lakay. Presidente ng ng DBP, ha? Development Bank of the Philippines. Ayan. Samantala, bago ang mga reports o yung mga nobilities, ha, mga brethren, yung mga Shriners dyan, ayan, may paalala si
Illustrious Potentate Dong Mendoza, ha? Ayan. Attend tayo sa ceremonials. Ayan. Hatsan sa San Juan, Batangas. Aba. August 28 hanggang August 30. Ayan. Handa ni mga novices natin dyan. Katimugan Shrine Club. Ayan. Noble Press Ronald Yuno. Ayan. First BP Randy Lau. Ayan. Mga pala si Kuyang Randy Lau, ang worshipful master ng Emilio Aguinaldo Masonic Lads. Andito sila nung isang araw sa Operation Tulong at meron tayong joint event. Ayan. Bloodletting. At meron pa silang paraffol ng mga magagarang sasakyan. Ha? Ayan. Sana'y Noble BP, ha? Randy Lau, ha? Yan ang Autobolt. Ayan. Autobot. Autobot pa yan. Ito lang, Autobot. Ayan. Batang-bata to lang kaya, no? Batang-bata pa pero magaling na negosyante ito. Ha? Ayan. Katay up ng Toyota Alabang sa pag-set up ng mga binibiling Toyota Hilux at saka Toyota Tamaraw. Yes, yung bago yung Tamaraw. Yes. Yan si Manang Milky, gustong buli ng Toyota Tamaraw. Ayan. Bakit? Anong gagamitan ni Manang Milky sa Tamaraw? Siyempre, pagka maglaro ng golf sa mga, sa Antipolo, maganyan, sa Tagaytay, kailangan niya ng 4x4 o kaya malakas ang makina. Meron akong kakilala, bumili siya. Alam mo, ginawa niya? Ginawa mo niyang kargahan ng mga... pang negosyo kasi yan. Oo, talaga sabi ko, grabe bumili para lang gawing kargahan talaga. Pang business yan talaga. Pang business talaga Si Kuyang Judge Boyet Mapili, ha? Ayan. At Kuyang Joey Yujan sa Baguio City. Tama-tama sa inyo yan, Kuyang. Pero sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, abay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. At malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibo sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong mga millennials sa pagja-jogging mga lolo, mga lola. Full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tama-tama sa pangailangan ng ating katawan. Lalo na kapag nagkakaedad na, mga kuyang mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, mga kuya, mga ateng, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyo mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Ano ang latest sa Kamara de Representantes, Miss Sister L? Eto, lumalakas na panawagan sa Korte Suprema na mag-issue ng status quo ante-order sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pinabura naman ng isang miyembro ng prosecution team. Ano kaya ang pakiramdam ni Second Gentleman Attorney Mansa Carpio, Sister L? Dahil ang mga malakas ang panawagan na ma-impeach ang VP Sara Duterte Carpio, ang kanyang uncle at saka auntie. Ayan, si former Senior Associate Justice Antonio Carpio. Uncle niya yan. Ayan. At si dating Justice Ombudsman Conchita Carpio Morales. Tsahin niya din yan. Yun. So parang... pero sila ang matindi ang panawagan na ituloy ang impeachment laban kay VP Sara. Ayan. Pero ito, alamin natin ang detalye nito. Sino ba yung pumapabor? RH12 Milky naman ng Milky. Sister Ella, buti napakinggan ng Korte Suprema ang panawagan na mag-issue ng status quo ante-order sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sarap na ma-report na magbobotohan na daw mamayang hapon ang Senate Impeachment Court kung ibabasura o hindi ang Article of
laban sa Vice Presidente. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, miyembro ng House Prosecution Team, kailangang pagbigyan ng oral arguments para maipaliwanag ang mga legal issues ng kaso. Status order, may lalahat at malilinawan ng prosecution ng mga factual incidents at posible ikonsidera ito ng mga senator judges. Noong Lunes, nag-file na ang Kamara ng motion for reconsideration sa Korte Suprema para hindi tuluyang ibasura ang impeachment trial laban kay VP Sara. Sa opinyon naman ni retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, dalawa ang dapat ikonsidera ng Korte Suprema. Una, mag-issue ng status quo anti-order at pangalawa, payagan ang oral arguments sa Senate Impeachment Court. Ako si Milky Regunahan Nagulat para sa DCRH. Sino ang lead ng prosecution sa Kamara? Wala pa silang pinapangalanan lakay kung sino yung lead team ng House Prosecution Panel. Pero baka sila monitor lamang mamayang hapon lakay sa Senate Impeachment Court kung matutuloy yung botohan, kung ibabasura ba o hindi ang impeachment, articles of impeachment. Pero ang panawagan nga nila lakay at Mr. L, pagbigyan na mailahad ang kanilang mga ebidensya. Kaso manang Milky, sa nakita natin, parang hindi rin nagre-ready ang prosecution team ng House, ng Congress. Dahil mukhang alam nilang pagdating sa botohan, matatalo ang mga nagsusulo na impeachment laban kay VP Sara Duterte. Baka ganun din ka ng pakiramdam lakay, pero ang gusto nga nila, either maibasura man o hindi, gusto nilang maipakita sa taong bayan ang dahilan kung bakit kailangan daw ma-impeach ang Vice Presidente. Ayan, so abangan natin yan. Kumusta ang... Abangan natin lakay mamayang hapon. Alas 3 ayon sa impormasyon. Ilalive natin yan, ha? Tagal tayong maganda kaya ang debatehan dyan. Gusto kong marinig kung paano makipagdebate si Senator Robin Hood Padilla. Ayan. Bakit? Pero kung titignan mo lakay, di ba ang sabi, ang mga informasyon, 19 to 20 senators, according to Senator Jingo Estrada. So kung ito ang kumbaga ay papabor na mai-dismiss yung kaso, lahat ba sila ipapaliwanag ang kanilang posisyon kung bakit ibabasura? Gusto ko marinig yung remaining 20 ba o 4 senators na kokontra naman at sa pagpapatuloy ng impeachment kay Vice President. Yung nagbotohan na 19, 'di ba? Manang Milky, tapos 5 yung gusto ituloy ang impeachment laban kay VP Sara. Yes. Oo, yan yung 19th Congress lakay. Pero itong 20th Congress, iba na yung composition kasi ng Senado. So gusto ko na, dati na makita lahat, halimbawa matutuloy yung 19 in favor na may dismiss, at yung natitira, gusto nating marinig. Bakit gusto nilang maituloy ang impeachment? Mas maganda yung lakay at Sister L. So abangan natin yan. Mamaya, mukhang maganda mamaya. At latest nga pala, ang Supreme Court pinagsasabi ng comment din ang Vice President Sara Duterte Carpio kaugnay sa MR, motion for reconsideration ng House sa Supreme Court. So abangan natin lakay Sister L mamayang hapon sa Senado. Ako si Milky Regunahan Nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Manang Milky Regunahan. Magandang balita ito sa mga kakosa. Ayan. Abay, dahil lumuwag daw Sister L. Anong ginawa ni Bucor Chief General Katapang? Dahil ang Bucor, ang Muntinlupa Bilibid Prisons, mga kuya, lumuwag daw ng 22.4%. Ano to, dahil ba sa marami ng lumaya, Giselle? O may bago bang facilities? Oo, may marami na bang sinundo ni Lord na mga PDL at marami ang nabigyan ng parol. Ayan. Alamin natin ang latest mula kay RS number 15. Giselle Ricafort, please come in. Giselle?
nga ng 22.4% ang no-believed person sa Muntinlupa City. Ayon sa Bureau of Correction, mula 313% na congestion rate noong 2022, 243% na lang yan ngayong taon. Sa midterm accomplishment report ni Bucor Director General Gregorio Catapang kay Justice Secretary Boying Remulla, sinabi niyang bunso daw ito ng konstruksyon ng mga bagong pasilidad at paglilipat sa mahigit 11,000 PDL sa iba pa nilang prison and penal farm. Inulat din niyang mula June 2022 hanggang June ngayong taon, nakapagpalaya raw ang Bucor ng kabuang 23,629 na mga PDL na mas mataas ng 41.35% kumpara sa unang 3 taon ng nakalipas na administrasyon. Mas mataas din daw yan kumpara sa mga nagawa ng mga naunang administrasyon sa loob ng kanilang 6 na taong panunungkulan. Ayon pa kay Katapang, nakamit ito sa pamagitan ng mas mahusay na pagpapatakbo ng Management Screening and Evaluation Committee, epektibong pagpapatupad ng good conduct time allowance at pinalawak na access sa parole at sa executive clemency. Gayunpaman, maski raw may mga dormitoryong itinatayo ngayon, kailangan pa rin ng Bucor ng 32 pang dormitoryo na nagkakahalaga ng 14.6 bilyong piso upang matugunan yung backlog. Ito si Giselle Ricaport para Giselle, sa issue na sa Pilipinas, una sa Pilipino Lakay. Buhay pa ba yung mga nakakulong na drug lord dyan? Ayan, kumusta na sila? Wala nang balita sa kanila, ano? Ay, Lakay, makiki-update tayo, hihingi tayo, Lakay, ng update sa Bucor tungkol dyan, Lakay. Kung ano na yung kanilang sitwasyon, lalo pangat, Lakay, pagpatak ng 2028 ay isasara na yung no-believed prison sa Muntinlupa City. Malaan natin, Lakay, kung saan na silang Lakay. Saan lilipat? Ito ba yung ginagawa na ba yung kulungan dun sa Nueva Ecija? Di ba sabi dun lilipat? Ay, Lakay, ang sinasabi ng Bucor kasi, yung ang binabanggit nila ay nagpapatuloy, Lakay, kasi yung kanilang mga initiative para mailipat yung at least 30,000 na mga inmates mula doon sa no-believed prison sa iba't iba pa nilang mga kulungan sa iba't ibang bahagi ng bansa, Lakay, partikular sa mga lalawigan. Dahil ito nga, Lakay, yung nakaambang closure ng no-believed prison ay bahagi daw noong programa ng Bucor na gawin yan doon sa 357 hectare, Lakay, na property sa isang commercial center na kagaya na Bonifacio Global City, Lakay, sa Taguig City, kung hindi ako nagkakamali. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Miss Giselle. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Standby, Edniel Parosa. Aba, ano ang latest sa West Philippine Sea, ha? Yung debris ng rocket, ha? Ng China na bumagsak dyan sa may Palawan. At ano ang latest sa Campo Aguinaldo? Oras, Sister L. It's 9:40. Ang bayan. Oras, Sister L. 9:44. Aba, alam mo, mukhang lumalalim ang issue ng missing sa Bungero, Sister L. Bakit, Lakay? Dahil, ayan, kung ang atong inaakusahan na may siya ang mastermind ng pagpatay sa mga 34 na sabungero, ha? Aba, ang sinasabi naman ng isang pulis, ha? Ayan, abay, sinasabi, inaakusan naman itong si Totoy, Julie Patidongan. Si alias Totoy. Oh, alias Totoy, ha? At yung kanyang kapatid, ha? Si Elakim. Elakim, tama ba ako? Elakim ba yung kapatid niya? Lakay, Oo. Abay, sinasabi naman ito, ha? May affidavit sa Napolcom. Naisabit na ba ito sa Napolcom? Ang sinasabi naman itong isa pang naman, ha? Dating pulis, ha? Abay, itong sina Patidongan at ang kapatid ang kumatay talaga naman, ha? Grabe. Sila daw po ang kumatay sa 10 sabungero. Allah. Grabe yung term, Lakay. Diyos ko, parang akala mo hindi tao yung pinag-uusapan natin dito. Sila ang kumatay sa ilang sabungero. Pambihira, ha?
ganon din kalupit si Patidongan. Nakakakilabot naman yun. Lakay kung totoo nga. Nawambira talaga. Oo. Pero ang malupit dyan, ha? Ayan, ano kaya ang mangyayari dito, ha? At tahimik ang kampo ni Atong Ang ngayon, ha? Ayan, ano kaya ang sino magiging abogado nila ngayon? Nawala na si Lorna Kapunan, meron isang abogadong oo. kilala rin. Sino Sinong pangalan nga yun yung lawyer na isa? Malalaman natin yan. Sandali lamang at meron tayong flash report. Flash report. Flash report. Aba, yung pag-aangkat ng bigas, pag-i-import ng bigas, sinuspend ng 60 days simula sa September 11. One lakay. September. September ba yan? One lakay. Ano ko, September 11, malabo na talaga. Ayan. Dapat gumanito ka. Ayan, nakasilaw eh. Ayan. September 1, ayan, buti naman, ha? Abay, pwede ba ubusin muna yung produkto ng mga farmers natin, mga ani nilang palay, bigas, bago mag-import. Alamin natin ang detalye mula kay RS14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister El, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsuspinde sa lahat ng importasyon ng bigas sa loob ng 60 araw simula sa 1 ng Setyembre. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, layo ng hakbang ng Pangulo na maprotektahan ang mga lokal na magsasaka mula sa murang presyo ng palay ngayong panahon ng anihan. Sabi ni Gomez, ibinigay ni Pangulong Marcos ang direktiba matapos ang konsultasyon sa mga miyembro ng gabinete sa sidelines ng kanyang 5 araw na state visit sa India. Matatanda ang bago lumipad noong Lunes ay inirekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pansamantalang paghinto ng lahat ng pag-aangkat ng bigas, gayon din ang pagtaas ng taripa sa imported rice. Pero ayon kay Gomez, sinabi ng Pangulo na sa ngayon ay hindi pa napapanahon na talakayin ang tariff increases sa inaangkat na bigas. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Pero at least maganda yan kasi alam naman natin itong mga nakalipas na pa-administrasyon, abay katulad ng dating Agriculture Secretary, mas inuuna pa ang pag-i-import ng bigas. Ayan, kahit anihan ng ating mga farmers po, mahabigan. So mabuti yan, protektahan natin mga local farmers. Huwag natin payamanin yung mga dayuhang farmers, abay yun munang atin. Suportahan mo ating mga magsasaka. Alamin natin ang report mula kay Boy Gonzales. Sandali lamang, Sister L. Isang motor company hiniling sa DOLE na ideklarang illegal ang strike ng kanilang union. Aba, anong motor company ba ito, Boy Gonzales? Toyota ba ito? Ano ba yung concern nila? Kasi malaking ano yan malaking kumpanya ang Toyota at nung nag-strike sila, naperwisyo talaga na apektado ang kanilang production. Ayan. RS number 29. Anong motor company ito, Boy Gonzales? Boy G. Lakaya Deo, Sister L, umapila ang Kawasaki Motor sa Philippines Kawasaki. Sa National Labor Relations Commission na umaksyon na batid na nasa ika-76 na araw na ang ginagawang strike ng mga membro May strike ba sila ngayon? United Labor Union o KULU. Kaugnay niyan, nagsumite na ang KMPC ng counter manifestation sa National Conciliation Mediation Board tungkol sa petisyon nito para ideklara ang illegal strike at tanggalin na sa trabaho ang mga opisyal ng Union. Sa counter manifestation ng KMPC na inisa-isa ng management ang lahat ng maling paratang ng KULU para bigyang katwiran ang kanilang inilunsad na strike. Ayon kay Attorney John Bonifacio, External Counsel ng KMPC, mali na umano na nilabag. Umano ng Union ng no strike, no lockout clause
sa kanilang collective bargaining agreement. Handa naman umano ang kumpanya na ibigay ang hiling na dagdag sahod ng mga empleyado, pero hanggang 5% lang ang taunang dagdag sahod, higit kalahati sa hiling na sa 10.5% na annual salary increase. Kahit pa ng KMPC mula 2020 hanggang 2024 ay nasa 688 million na raw ang nalugi nila dahil sa pandemya. Isinumite na nila sa NCMB at NLRC ang kanilang financial statement para patunayan ito. Iniling din ng KMPC sa NLRC na mapanagot ang nasa likod ng ilang buwan ng illegal strike para maibalik na sa normal ang operasyon nito para na rin sa kapakanan ng lahat ng stakeholders. Samantala, Lakay, iprasko lang to, Lakay, sunog na nagaganap ngayon dito sa Aroma, sa Mel Lopez, sa Bolivar do sa Road 10, sa Tondo, Maynila. Itinaas na, Lakay, sa unang alarma. Residential area ang tinutupok ng apoy. Ito si Boy Gonzales para sa Disa, Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales, at batilan natin ang happy 10th anniversary ang Assembly of Customs Travelers dyan po sa Bureau of Customs. Aba, mga brethren, mga kuyang, ha? Happy anniversary. Daming Bayan. Isa pang report, Sister L. Puntahan muna natin, Lakay, dahil meron tayong bloodletting activity, ang DZRH Operation Tulong. At nandyan si James Maldonado ng Operation Tulong. James, saan ba itong bloodletting activity na isinasagawa natin at sino-sino yung mga partners natin sa aktibidad na ito, James? James, pakibukas yung microphone. Habang wala siya, dibati mo natin ng happy birthday si General Abuan ng RH Digital. Ayan. Si Jen. Di ba? Kala ko General eh. Si Jen yan, Lakay. Ito ba si Charlie Chaplin. Charlie Chaplin pala to, hindi nagsasalita. Ayan. Nagpakain siya. Siya ba mag-breakfast? Yes, nagpa-breakfast. Ayan. Ay Jen Abuan, aka Charlie Chaplin ng RH Digital. Happy birthday. Dati natin kasama dito sa News Center. Ayan. James, balikan na natin si James. Wala si may James. Kasamang Navy, Lakay. Nakikita ko sa Zoom eh. Oo nga, may bloodletting po, mahibigan ang ating Operation Tulong. At sila ay nasa Philippine Navy ba sila? Ang team ng ating Operation Tulong ay wait lang, sinend sa atin yung detalye niyan eh. Nandyan sa may James. Emilio Aguinaldo Masonic Lodge, Lakay. Yung mga calling natin sa Emilio Aguinaldo Lodge sa may Cavite. Yes, Ayan. Abay, Worshipful Master Randy Lau ng Autobot. Sila ba ito, Lakay? Yes, sila nagpunta rito nung Monday ba o Tuesday? James. Ayan, James. Isang magandang umaga. Ayan. Nakita kayo, Sister El? Nandito tayo ngayon sa Headquarters Philippine Navy and Headquarters Support Group ng Philippine Navy dito sa Manila, na kung saan ay bukod sa pagbabantay ng kaligtasan at kasaliglan ng ating bansa, ang ating Philippine Navy ay nandito upang tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa panahon ng may pangangailangan sa dugo. Kaya sila ay nandito. Nakita nyo naman, talagang busy, hindi lamang sa pagbabantay, kundi sa pagbabahagi ng kanilang dugo. Alam nyo, Sister El, Lakay talaga namang umagang-umaga ay talagang aktibong nagtungo ang ating mga Philippine Navy para maging kabahagi dito sa ginagawang pre-anniversary as commemorate the 32nd founding anniversary ng Philippine Navy upang kilalanin at syempre ito ay maging kabahagi natin sa pagbabahagi ng dugo. Kaya naman dito ay makakasama natin ngayon, mabilis lang sir, si Lieutenant Colonel Jomar Chris Bagkal, Medical Corps, Commanding Officer, Headquarters sa Philippine Navy Medical Dispensary, para naman makapagbigay ng kulay dito sa nangyayaring na ating bloodletting dito sa Philippine Navy. Sir, magandang umaga po, live tayo sa DZRH. Kasama natin sila kay Deo at si Sir El. Sir, makwento naman po na mabilis, ano po ang experience nyo dito? Sabi nyo kanina sa ating talamitan, ay first time ito as founding anniversary nyo na nagkakaroon kayo ng bloodletting dito. Yes sir, magandang umaga po sa inyo at maraming salamat po sa pagpasal po dito sa aming
pre-anniversary as commemorate sa aming 32nd founding anniversary ng SKN-SSG. Isang mainit po na pagbati sa ating mga matitikas na mandirigma at mandaragat ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ito po ay isang activity ng sabi ko po kanina. First of all is we would like to thank yung aming partners ng DCRH ng Operation Tulong ng MBD team at saka ang Tondo Manila at saka yung Tondo Medical Center and of course yung Emilio Aguinaldo Masonic Lodge 31 headed by Randy Lau. Dito po ang Philippine Navy po ay hindi lang po tungkulin na magbantay sa ating karagatan kundi para po sa mga nangangailangan, partikular sa mga nangangailangan po ng dugo. At sabi nga po nila na kahit kung wala pong dugo na available o kung mayroon ka mang pera na pambili ng dugo, kung wala na ba pong available na dugo, wala pong magagawa po. So this noble na activity na katulad tong bloodletting po ay mas maganda po. Mas maganda po na matulungan po natin ng marami pong kababataan po. Ayan po. Sa ngayon sir, ilan pong mga miyembro ng Philippine Navy ang ating inaasahan ngayong araw na magiging kabahagi natin dito sa bloodletting? Ang estimated po na darating po ay nasa 100 to 120 po na katao. Baka may mga parating pa at tinatawagan po ang mga officers para dumalo at mag-join po dito sa ating bloodletting po, sir. Yan po. Meron pa po ba, so bukod po dito sa inyong gagawing ganitong klase ng mga humanitarian service, meron pa po ba kayong mga nakaantabay na serbisyong katulad nito para sa inyong pre-anniversary celebration? Meron pa po tayong another activities po katulad ng health and wellness sa aming D-Day po. Sa D-Day po namin is August 12 August 12 ng aming 32nd founding anniversary po. Okay. Yan, health and wellness. Okay. Maraming salamat, sir. Okay. Yun siguro hanggang Lucky Deo, Sister El, hanggang alas 3 ito. Mamaya ang gaganapin itong nangyayaring pre-anniversary celebration ng Philippine Navy. Yes, sir. Ano pong sir? Last message ko po. We would like to thank our Navy leadership headed by our flag officer in command, Philippine Navy, Rear Admiral Josema Ambrosio Q. Espeleta, ang ama ng Philippine Navy po. Maraming salamat po, sir. And of course, ang ama ng Headquarters Philippine Navy, Headquarters Support Group na si Captain Oliver B. Reporba, Philippine Navy, MNSA. Maraming salamat po, sir. At makakaasa po kayo na ang iyong Philippine Navy ay magkakaroon ng ganitong activity para sa makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Once again po, maraming salamat po. Maraming salamat, sir, sa inyong pong pagpapaunlak ng ganitong klaseng serbisyong nakakatulong sa ating mga kababayan. And also, tayo nagpapasalamat sa DCRH MBD Team Operation Tulong sa panguna ni Sir Noli Onchenko at ng itong ating Emilio Aguinaldo Masonic Lodge number 31 na sa pangunguna ni Worshipful Master Randy Lau. Okay, yan na muna mga serbisyong publiko na ating tinutukan mula dito sa Philippine Navy, Manila City. Balik sa inyo. Maraming salamat si James Maldonado Latay, yes, ng Operation Tulong. At Colonel Jomar, maraming salamat at sa mga taga Philippine Navy, happy anniversary at good luck. Ayan, maraming salamat sa ating mga brethren na tumutulong sa bloodletting dyan sa headquarters ng Philippine Navy at siyempre kasama ang DCRH Operation Tulong. Mabuhay ka, Worshipful Master Randy Lau. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Makalma. Ito naman po si Sister El Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Teka, ilang days before Christmas? 141 days, Lakay. Pasko na. Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binaohan. Bye-bye.